Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Kahit itinuturing ng case closed ng Department of the Interior and Local Government, ang pagkamatay ng babaeng pulis at kanyang anak nitong Enero, patuloy na kumakalap ng ebidensya ang mga otoridad para mapalakas ang kanilang reklamo laban sa mga suspect. Kabilang ang paghalughog ng pulisya sa bahay ng mag-asawang suspect na itinuturong mastermind sa krimen. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa bisa ng search warrant, inabot ng mahigit 8 oras ang paghalughog ng Quezon City Police District at Scene of the Crimes Operative o SOCO sa bahay ng mag-asawang suspect sa pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Dayan Mollenido at sa 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael noong January 16. Kasama ng mga otoridad sa paghalughog ang mismong nanay at kapatid ng lalaking suspect. Kakalap pa po tayo ng mga additional evidence kasi po may mga revelation yung witness natin. Mas specific na yung revelation niya kung saan yung bala na punta, yung sopa doon na barel at pinasok yung cadaver doon sa stock room at kung saan nilagay yung barel. Very specific yung search warrant. Magkanda kami ng search para makuha yung mga fluids, mga dugo, mga traces of evidence like hair follicles. Specific din doon ang hanapin ang firearms at saka cartridge sa bahay. Bagamat itinuturing ng case closed ng Department of the Interior and Local Government ang Mollenido double murder case, kumakalap pa rin ng dagdag ebidensya ang pulisya para mapagtibay ang reklamong robbery with homicide at theft na isinampa laban sa mag-asawa at iba pang suspect. Hindi pa idinetalye ng pulisya ang mga dagdag na ebidensyang nakuha nila. Nakatakda raw magsumite ng counter affidavit ang mag-asawang suspect sa Lunes. Naudlot ang preliminary investigation ng mga suspect noong Miyerkules matapos umatras ang kanilang abogado sa kaso. Pinag-aaralan pa ng PAW kung yung case folder para sumagot po sa February 16. Kinumpirma naman ng mga abogado ng dating asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido na nakatanggap ng kanilang kliyente ng sabpina kaugnay sa reklamong obstruction of justice na isinampa sa Office of the City Prosecutor ng Malolos, Bulacan. Tumanggi munang magbigay ng dagdag na pahayag ang mga abogado ni Mollenido habang gumugulong ang investigasyon. Handa naman daw makipagtulungan ang kanilang kliyente sa mga otoridad kaugnay nito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inulan ang ilang lugar sa Sorsogon dahil sa shear line. Sa bayan ng Bulan, naging pahirapan ang pagtawid ng ilang residente sa spillway sa barangay San Francisco. Bumaha kasi roon dahil sa patuloy na pag-ulan. Nakamonitor na ang LGU sa lagay ng panahon sa mga lugar na bahain. Sa bayan naman ng Huban, umabot na sa critical level ang Kadakan River sa barangay Binanwaan. Pinaalerto na ang mga nakatira malapit sa ilog at mababang lugar na maging handa sakaling palikasin sila. Shearline din ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Oriental Mindoro. Sa bayan ng Victoria, binaha ang kalsada sa barangay Bagong Buhay. Pahirapan ang biyahe ng mga motorista at tripo. Perwisyo naman sa mga residente ang baha. Ngayong Biyernes, maghanda pa rin sa posibleng pag-ulan sa ilang panig ng bansa. Ayon sa Pag-asa, higit na mataas ang tsansa ng ulan ngayon sa Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon Province, Rizal, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa shear line. Amihan naman ang nakakaapekto sa ilan pang bahagi ng Luzon, habang easterlies ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Dito sa Metro Manila, may tsansa ng ulan ngayong Valentine weekend, nasa 20 hanggang 30% ayon sa Pag-asa. Posible namang umabot sa 30 o 31 degrees Celsius ang temperatura. Mataas din po ang tsansa ng ulan ngayon sa Metro Cebu at Metro Davao. Iinit din naman ang panahon sa mga nasabing lugar at bababa pa ang tsansa ng ulan. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite.
Posible ang biglaang ulan na may pagkulog, pagkidlat hanggang alas 10 mamayang gabi. Naitala po ngayong Biyernes ang 14.8 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, habang 21.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Limandan pang biktima rin umano ng extrajudicial killings ang gustong makasama sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa ICC Registry, ipinadala na nila sa Pretrial Chamber 1 ang application ng mga gustong sumali sa kaso. Ang mga pagpatay o tangkang pagpatay sa mga biktima ay nangyari noong November 2011 hanggang June 2016 sa Davao City. Si Duterte ang mayor mula 2011 hanggang 2013 at vice mayor naman mula 2013 hanggang 2016. Pangulo na si Duterte nang mangyari ang tinaguriang extrajudicial killings noong June 2016 hanggang March 2019 bago kumalas ang Pilipinas sa ICC. Pinadidisqualify naman ng Duterte Defense Team sa ICC ang 3 abogado ng mga biktima umano ng war on drugs. Sabi ng defense team, maaaring may conflict of interest kina Attorney Joel Butuyan at Gilbert Andres na itinalaga ng ICC bilang Common Legal Representative for any admitted victims o CLRV. At ang pagpili raw nila Butuyan at Andres kay Attorney Nicolene Arcaina bilang case manager at isa pang tungkulin na hindi isinapubliko. Git ng defense team, may conflict of interest ang papel ni Arcaina sa kaso ni Duterte dahil posibleng makakuha ang kampo ng mga biktima ng ebidensyang maaaring magpawalang sala sa dating Pangulo. Pwede nila itong makaapekto sa integridad ng proceedings sa kaso. Ipinunto rin ng defense team na naging magkakatrabaho ang 3 abogado mula 2019 hanggang 2023. Sabi ng Duterte Defense Team, pwede maging abogado ng mga biktima ang mga taga-Office of Public Counsel for Victims ng ICC. Sinisikap pang kunin ng pahayag ang 3 abogadong pinapadisqualify ng Duterte Defense Team. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isa sa 2 suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Lucena, Quezon. Chris, ano ang nangyari? Connie, nagkaengkwentro kasi ang sospek at mga pulis. Ayon sa Lucena City Police, natunton ang nasabing sospek sakay ng ninakaw na motorsiklo. Nang makorner ng mga otoridad, bumunot daw siya ng baril at pinaputukan ang mga pulis. Gumanti naman ang mga pulis na ikinamatay ng sospek. Napagalamang may arrest warrant siya sa hiwalay na insidente ng pagdanakaw. Wala pang pahayag ang kaanak niya. Unang naaresto ang kasama ng namatay na sospek na wala ring pahayag. Patuloy pa rin naman ang paghahanap sa 4 na mangingisdang sakay ng nawawalang motor bangka na MJ2. Ayon sa Philippine Coast Guard, huling namataan ang bangka sa dagat na sakop ng Ambil at Lubang Islands sa Occidental Mindoro. February 8 nang maglayag ang motor bangka na MJ2 mula Lian, Batangas at inaasahang babalik kinabukasan. Hapon ng February 9 nang makatanggap ng report ang Coast Guard Substation Lian kaugnay sa pagkawala ng bangka. Pinaigting na raw ng PCG ang paghahanap. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang Coast Guard substations. Abiso po, wala pa ring preno sa susunod na linggo ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng tumaas ang presyo ng kada litro ng gasolina ng humigit kumulang 95 centavos. 10 centavos ang nakikitang dagdag sa diesel habang 25 centavos sa kerosene. Kung sakali, ito na ang ika-6 na sunod-sunod na linggong taas presyo sa gasolina habang ika-7 para sa diesel at kerosene ngayong taon. Sinasabing nakaapekto sa presyuhan ng produktong petrolyo ang mga geopolitical tension partikular sa Iran. Kinikita ng ambulansyang yan matapos dumaan sa EDSA busway sa Quezon City. Nang silipin ng mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang loob ng ambulansya ng Tansa, Cavite Local Government, walang pasyente, walang medical equipment at ang mga upuan tulad ng sa pampasaherong sasakyan. Bawal po pag ganon. Pariwanag ng driver, ginagamit ang sasakyan para maghatid ng mga magpapacheck up sa ospital. Isa lang ito sa 5 ambulansya na tinikita ng mga otoridad matapos dumaan sa busway kahapon.
Dati nang sinabi ng Department of Transportation na pinapayagan naman ng mga ambulansya na dumaan sa EDSA busway bus basta on duty o may dalang pasyente. Nabisto ng Food and Drug Administration ang ilang butika sa Baler, Aurora na nagbebenta ng rabies vaccine kahit hindi otorisado. Sa aking panayam, sinabi ni Kay Magundayaw, in-inspeksyon nila ang mga butika malapit sa isang ospital kasunod ng pagkamatay ng isang batang babae dahil sa rabies. Nabili raw sa isa sa mga butika ang bakunang itinurok sa bata. Bukod sa walang permit, magbenta ng bakuna, natuklasan din ng FDA na nakalagay ang mga bakuna sa ordinaryong refrigerator kasama ang ilang inumin tulad ng juice at soft drinks. Paliwanag ng FDA, may tamang temperatura at storage na sinusunod para manatiling epektibo ang bakuna. Sabi pa ng FDA, may paninda ring hinihinalang peking bakuna ang mga butika. Iniimbestigahan pa ng FDA kung peke ang bakunang itinurok sa bata o kung naapektuhan ang efficacy nito dahil sa maling storage. Patuloy ang pagtugis sa mga otoridad sa negosyanteng si Charlie Atong Ang para sa mga kaso niyang may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Para makatulong sa pag-aresto sa kanya, itinaas ng Department of the Interior and Local Government ang reward money sa makapagbibigay ng impormasyon sa 20 million pesos. Balitang hatid ni John Consulta. We are increasing the bounty for Atong Ang to 20 million pesos for information leading to his arrest. Seryoso. Dinoble na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naunang 10 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Tinutugis pa rin si Ang dahil sa mga kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Inilabas naman ng PNP-CIDG ang bagong wanted poster kung saan nakasaad ang contact information kung paano makikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kung tinatanong nyo kung saan nanggagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG. Walang walang GPP atos dito Totoong tao babayaran namin dito. This would actually attract more informants to participate and cooperate. Talagang seryoso ang batas na maaresto ang ating akusado. Sa patuloy na pagtugis kay Ang, pinasok na rin ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang bahay ng anak ng negosyante sa isang exclusive subdivision sa Makati. Sinuyod nila ang loob ng bahay, maging ang mga nakaparatang sasakyan sa loob ng compound. Mga kapuso, nagnegatibo doon sa unang bahay na pinuntahan. Pero nandito ngayon ang mga ahente ng NBI sa ikalawang bahay na kung saan ay kabilang pa rin sa kanilang target na tingnan. So sa ngayon kasama na nila itong mga abogado ni Charlie Atong Ang at pati ilang mga abogado rin sa ibang law firm para sama-sama daw na tingnan itong bahay na to. Para tiyaking wala makakatakas sa likod ng bahay, gumamit din ng drone ang mga otoridad. Pero bigo silang makita si Ang sa dalawang bahay na kanilang pinuntahan. Ang hawak nilang warrant, hiwalay pa sa bagong warrant of arrest na inilabas naman ng San Pablo Regional Trial Court Branch 29 sa Laguna para sa non-bailable na mga kasong serious illegal detention at kidnapping laban kay Ang at 5 pang kapwa niya akusado. Kaugnay naman ito ng pagkawala ng master agent na si Ricardo Lasco ng damputin ng mga armadong lalaki sa kanyang bahay sa San Pablo. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang kaugnay ng bagong arrest warrant. Nagpunta ang CIDG sa mga farm ni Ang sa Siniloan, Pangil at Santa Cruz, Laguna para isilbi ang naturang warrant. Pero di tulad ng unang pagpunta roon ng mga operatiba, naging mahigpit ngayon ang kanyang mga gwardya at limitado lang ang piniyagang makapasok sa compound. Di rin piniyagan ng media na pumasok para mag-cover. Nagkaroon din ng pre-trial conference sa Santa Cruz, Laguna. Dumalo roon ang 7 tauhan ni Ang kasama ang mga jail guard mula sa Laguna Provincial Jail. Hindi nagpaunlak ng payag sa media ang mga akusado, maging ang kanilang mga abogado. Bagaman hindi pa rin nakikita maski anino ni Ang, kinutuwa naman ng isa sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero ang panibagong arrest warrant pati ang mas mataas na patong sa ulo ni Ang. Sana naman may mga tao na may mabubuting loob na magturo na para naman kay Atong Ang. Sana naman lumantad na po kayo. Maawa naman kayo.
John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fight, fight, fight ngayong Friday mga mare at pare. From one combative art to another, ang eksena ni Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Nag-aaral ngayon si Bianca ng traditional Filipino weapon na balisong. Nagsasanay siya sa ilalim ng Laraw Kali Pamuok System. Ang founder nitong si Lakan Ronnie Royce Base, nag-post ng ilang behind-the-scene clips ng training ni Bianca. Bago yan, ilang taon ding nagsanay si Bianca sa paggamit ng arnis na naipamalas niya as tera sa Encantadia Chronicle Sangre. Sa iba pang balita, nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Nakunan po ng PHIVOX ang ash emission mag-aalauna kanina madaling araw. Abot hanggang 300 metro ang taas ng nalikhang ash plume na tumagal hanggang 17 minuto. Sa nakalipas na 24 oras, mahigit 70 metrong taas ng degassing plume o pagsingaw ng volcanic gas ang naitala sa Mount Canlaon. May naitala ring 14 na volcanic earthquake at halos 300 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan kaya bawal pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Nais pa imbestigahan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice sa Senado ang palitan ng text messages umano ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa mga kickback umano sa flood control projects. Balita natin ni Joseph Moro. Binasa ni Representative Antonio Tino ang umano'y palitan ng text message ni Pangulong Bongbong Marcos at Adrian Bersamin, dating Undersecretary sa Palasyo. Ang tawag ni Tino kay Bersamin, bagman ng Pangulo, kaugnay sa kickback sa manumalyang flood control projects. Bersamin, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Ang mga text message nakuha daw ni Tino at Representative Edgar Irice sa kapwa-kongresistang si Leandro Leviste. Bukod sa umunay 2 bilyong pisong ipinaalam ni Bersamin sa Pangulo na na-deliver na, may ledger din daw ng mga pumapasok na pera si Bersamin noong 1 taon at panahon ng kampanya ng grupong alyansa ng Pangulo. Si Irice hinimok ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang umunay palitan ng text messages. Did you believe that it was the President's number? Well, siguro dapat imbestigahan kasi yung details medyo talagang mahirap It's so detailed na meron ding mga conversations that hindi naman tungkol sa sa pera. Yung iba para tungkol sa mga national issues. Pwede ba yung tayuan nyo na parang as a presidente talaga yung kausap or hindi? Ay, syempre hindi. It would take syempre investigation. Pero ang ipinagtataka raw ni Irice, nakikita naman natin after naming si Senator Lacson, after naming the Bersamins, hindi niya pinatawag sa Blue Ribbon. Why? Bakit laging humihinto? Doon ako nagtataka Even in the ICI, di ba? hinihingan namin ng reaksyon dito si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Dagdag ni Irice, sayang nga daw at naibasura ng impeachment complaint laban sa Pangulo sa Kamara. Pero bakit ngayon lamang ito inilulutang? Tinanong ko rin yan kay Congressman Libiste, bakit ngayon nyo lang binigay kung kailan halos huli na? Sabi niya kasi nag-aalanganin kasi sila noon. Kasi baka parang napaka powerful nung kanilang binabangga. In fact, they tried to sabi nga na nakipag-usap sa isang bishop, ang payo sa kanila wag na ilabas. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Leviste pero itinuro niya ang kanyang Facebook post na laman ang mga naging pahayag ni Irice at ACT Party List Representative Antonio Tino. Hinihingan namin ng tugon dito ang Malacanang pero nauna na nitong sinabi na wala raw katotohanan ang mga ibinabato sa Pangulo.
Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kita ang pag-counterflow ng isang motorsiklong yan sa isang viral video online. Hanggang makasalubong na nito ang isang SUV kaya naipit siya sa pagitan nito at ng isang truck. Huminto ang SUV pero maya-maya ay umandar din kahit nasabitan nito ang motorsiklo. Nakarating sa Land Transportation Office ang insidente at pinagpapaliwanag ang motorcycle rider, ang SUV driver at ang nakarehistrong may-ari ng kanilang sasakyan. Ayon sa LTO, kitang-kita na nag-counterflow ang rider pero mali rin ang SUV driver dahil sa paggitgit pa raw nito sa motorsiklo. Pinasusuko ang kanilang lisensya at nakatakda itong suspindihin ng 70 araw habang patuloy ang investigasyon. Sa gitna ng mala world war ng Pilipinas at China, may mungkahi ang ilang senador para daw maayos ang relasyon ng dalawang bansa. Detalye tayo sa balitang hatid ni Mav Gonzalez. Matapos ang palitan ng maaanghang na salita ng mga opisyal ng Chinese Embassy at gobyerno ng Pilipinas, mungkahi ng mga senador, palitan na ang kinatawan ng China sa Pilipinas. Mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Hindi na ba sinaan natin sa persona ng grata pero he's not, I don't think he is, they are, the current embassy officials of China are improving or helping improve the relationship between China and the Philippines. They should not be hostile. Nandito sila sa host country. They've been very hostile against officials of our government. Bago nito, naglabas ang mga senador ng resolusyong kumukondena sa mga sinabi ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi ni Senador Raffy Tulfo, hindi naman binabantaan ng Senado ang Chinese Embassy, kaya hindi niya anya naiintindihan kung bakit agresibo sila. O baka katang-isip lang nila. The resolution is no way a threat to any members of the Chinese Embassy. Silang aggressor dito. And yet, nakuha pa nilang maging sensitive. Come on. We're just expressing voice, the sentiments of the fisher folks na matagal lang naharas, nabubuli. Totoo naman yung mga pinanggagawa nila. Kasama na yung mga Philippine Coast Guard na kanilang hinaharas, kinakanon, water cannon. Hindi ba harassment yan? Hindi pa pambubuli yan? Sabi ni Tulfo, dapat mag-usap ngayon ambassador to ambassador para maayos ang gusot sa pagitan ng dalawang bansa. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, punot dulo nito ay ang iligal na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Nagkaroon na ng arbitral ruling noong 2016, ayaw nilang kilalanin. Ayaw natin silang awayin, pero ayaw din natin at hindi tayo papayag na aagawin nila at manatiling narariyan sila illegal sa usapin ng ating exclusive economic zone. Yung bitiw nilang salita after our resolution ay patunay talaga na isa silang bully. Bagaman hindi pumirma sa resolusyon ng Senado kontra sa mga pahayag ng Chinese Embassy, sabi ni Senador Robin Padilla na dapat maging diplomatiko. Dapat sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Pangulo. Firm daw, pero diplomatic, hindi bastos. Kung ano man ang gawin ng Senado, amin yun. Kasi hindi namin sinasama ang executive doon, hindi namin sinasama ang judiciary doon. Desisyon lang ng Senado yun. O, kaya kung ano man yung posisyon namin, walang sino man ang pwede magsabi na mali yun. Desisyon yun ng mga senador eh. Pero ako, personal ako, hindi ako kasama doon sa resolusyon na yun. Kasi nga, ang gusto ko tanggalin yung sinasabi na sinusuportahan si Tariela. Ang mungkahi ng mga senador nagmula sa bagong banat ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingping kay Senate President Tito Soto. Sabi ni Ji sa isang pahayag, kung tingin sa kanila ay bastos, ano na lang aniya ang mga senador na nagsabi sa kanila sa plenaryo na umalis na. Sinasabihan aniya silang hindi marunong rumespeto, gayong may mga senador na tumawag sa China bilang bully at sinabihan ang Chinese Embassy na bad guest at troll farm. Hindi anila sila mape-pressure sa mga pahayag o resolusyon at sasalagin ng anumang kasinungalingang sabihin laban sa kanila. Sagot ni Senate President Tito Soto sa huling tirada ng Chinese Embassy, nakakainis pag kinakanti ka at hindi ka kumikibo. Mas gusto raw niyang manginis na lang. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kinwestiyon naman ng Chinese Embassy ang mungkahi ng ilang senador na palitan ng Chinese Ambassador to the Philippines. Tanong ni spokesperson Ji Lingpeng, ano bang tingin ng mga senador sa kanilang sarili? Alam naman daw nilang wala silang ganitong kakayahan pero patuloy pa rin anya ang mga senador sa pagpapanggap. Sino raw ba ang sinusubukang takutin at bantaan ng Senado? Ito raw ba ang tinatawag nilang respeto? Dagdag ni Ji Lingpeng, umaastang bata ang ilang politiko tuwing diplomatic affairs ang pinag-uusapan. Sana raw ay matuto silang intindihin kung paano tumatakbo ang diplomasya. Nasa 10 bahay ang nasunog sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig. Ang ilan sa kanila walang nailigtas na ari-arian. Balitang hatid ni Bam Alegre. Ganito katindi ang lagablab ng apoy sa barangay Pinagbuhatan, Pasig pasado hating gabi kanina. Sa isa pang kuha ng residente, kita ang lawak ng pinsala habang tinutupok ng apoy ang mga bahay. Sobrang bilis lang po talaga niya. Nagising na lang po kami na may mga ingay na po. Nakita na, narinig namin. Sa pagbaba namin, medyo may apoy na. So dala lang talaga namin yung anak namin na mailabas po talaga namin. Sa pagbalik po namin, paglabas, may mga hindi namin makakapasok kasi sobrang lakas na po talaga nung apoy. Nailabas ni Stephanie ang buong mag-anak niya mula sa nasusunog nilang bahay. Walang naitalang sugatan o nasawi ayon sa mga otoridad. Pero isa sa mga nasunugan na si Marciano, walang natirang ari-arian. Mabilis lang nangyari. Pagtingin ko sa baba, may apoy na pala sa baba namin. Sa tabi ng bahay namin. Yung mga gamit talaga? Ubos lahat to. Walang tira. Sa tanan ng barangay, siyang hanggang 10 bahay ang naapektuhan ng sunog na umabot ng unang alarma. Hindi bababa sa 4 na truck ng bombero ang rumisponde. Naka-duty ako doon, may tumawag. Ang paradyo sa akin, may sunog noon, maapoy na. Nabilis naman pumasok dito yung bumbero. Saka dyan, iskinita, nagduktungan na yung mga truck nila. Naapula ang sunog pasado 1:00 ng madaling araw. Iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, sa mga bibili po ng bulaklak para sa Valentine's Day, nagmahal na po ang presyo ng ilan sa mga yan sa Dangwa Flower Market sa Maynila. Magkano na nga ba? Yan po ang ating alamin sa ulat on the spot ni Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, Connie, tumaas na nga ang presyo ng bulaklak sa Dangwa, Maynila at inaasang tataas pa ng ilang oras bago ang mismong araw ng mga puso bukas February 14. Sa ngayon, ang kada pirasong rosas mabibili sa halagang 150 hanggang 200 pesos bagamat may nakita pa tayo na umaabot ng hanggang 250 pesos. Ang bouquet ng bulaklak, yan ay halo-halo ng may rosas, may carnation, Malaysian mums at iba pa ay nasa 400 pesos kapag walang rosas, habang 500 piso na ang pinakamura kapag may nakasama na isang pirasong rosas, habang ang bouquet ng bulaklak na mayroong isang dosenang rosas mabibili sa halagang 3,000 piso. Mas marami naman ang walking customers para sa mga nagpapareserve. Samantala, sa mga nagtatanong nga, ano ba ang pinakamabiling bulaklak dito sa bahagi ng Dangwa, Maynila? Rosas pa rin po mga kapuso, kung kaya't mabibili yan ng isang piraso o kaya ay nakahalo sa iba o yung tinatawag na bouquet. At bukas, 24 oras ang mga tindahan dito sa bahagi ng Dangwa, partikular na itong Dangwa Flower Market, para naman sa mga kababayan nating naghahanap ng panregalong bulaklak sa kanilang mga mahal sa buhay. Connie? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang taong-gulang na bata ng matrap sa nasusunod nilang bahay sa Parang Maguindanao del Norte. Cecil, anong naging sanhi ng apoy? Rafi, isa pa yan sa mga inaalam ng Bureau of Fire Protection kaugnay sa sunog sa Barangay Poblacion 2. Base sa investigasyon, nasa palengke noon ang lola ng bata para bumili ng gatas. Nang bumalik siya sa bahay ay nasunog na ito. Sugatan din ang 5 taong gulang na kapatid ng bata matapos mapaso nang subukan niyang iligtas ang nakababatang kapatid. Ayon sa BFP, nasa pintuan na noon ang 1 taong gulang na bata pero may harang ito. Wala rin sa bahay ang magulang ng mga bata dahil nagtatrabaho sa palengke ang kanilang ama habang nasa abroad ang kanilang ina. Inaasikaso na ng regional government ang tulong na ibibigay sa pamilya. 5 ang sugatan matapos madisgrasya ang isang wing van sa Pagadian, Zamboanga del Sur.
Ayon sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver at nagdire-diretso hanggang sa mabangga ang likurang bahagi ng isang bus at tricycle bago bumangga sa poste sa Barangay Tiguma. Sugatan ang 3 sakay ng wing van na may kargang mga uling, pati ang 2 sakay ng tricycle. Ligtas ang lahat ng sakay ng bus. Ayon sa Pagadian Police, nagkaareglo na ang mga sangkot sa aksidente. At kaugnay naman sa investigasyon ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 na lumubog po sa dagat ng Basilan, kausapin po natin si DOTR Assistant Secretary for Maritime, Asek Bongplan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Connie and Sir Rafi, at magandang tanghali po doon sa mga nanonood po ng Balitang Tanghali. Aha, ay kukumpirma lang ho namin kasi may mga lumabas na hong balita no, na ang posible naging dahilan ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 ay yung overcapacity at overloading. Tama po kayo, Ma'am Connie, no? But these are just preliminary reports po muna kasi base po dun sa manifesto, meron po talagang overloading. It has been exacerbated yung sa maling deklarasyon po ng ating shipping line ng Allison po. May mga nagpapanukala na taasan yung kanila pong maaaring posibleng kaharapin na kaso to criminal charges. Ano na ho ang takbo ng ating pag-imbestiga tungkol po dyan at ang direksyon? Yes, Ma'am Connie. Ngayon, inuumpisahan pa lang po natin ang administrative cases po pagdating po para kanselahin at i-revoke po ang prangkisa po ng Allison. At the same time po, the DOTR is coordinating with Marina po in order to file criminal charges po. Titingnan po natin yung mga basehan po natin at mga ebidensya natin para makapag-file po tayo ng mga criminal charges against the owners of the shipping lines as well as the ship officers po na nag-handle po ng ship na yon. Okay, hindi naman kasi daw ito ang unang beses na nagkaroon ng trahedya itong Allison. In fact, noong 2019, marami-rami rin silang mga kaso pa. Ang tanong siguro dito, paano paulit-ulit na nakakapag-operate po ang ganitong klase ng shipping line? Sino ho ba kaya ang posible pang managot bukod po dito sa may-ari na Allison? Tama po kayo dyan, Ma'am Connie. Marami pong mga past violations po ang Allison since 2019 and the latest po is last 3 po. At rest assured po, ngayon po hindi na lulusutin po ang Allison on these violations. We will ensure that all those responsible will be prosecuted to the fullest extent of the law. Yun po yung instruction po ng ating presidente as well as instruction po ng ating secretary. Okay. At hanggang kailan po mananatiling grounded naman ang entire fleet ng Allison Shipping Lines? Well, up to now po, hanggat hindi po sila, I think po, sa tingin ko po, mahihirapan na po silang makakapagpatuloy, lalo po dito sa mga kasong kinakaharap nila. Mukhang maraming kaso po ito, particularly po with the sinking of this MV Trisha Kirsten 3 na namatay. Okay, at hindi na ho kasi bago, 'di ba, na mawawalan ho ng lisensya pero mapapalitan lang yung kumpanya at pangalan, tuloy na naman po sa paglayag, lalo na kung mga passenger na mga fleets po nito. Ano ho ang ating assurance na mababantayan po yan, na talagang magiging maayos ang ating pong directives po this time around? Actually po, marami na rin pong mga panukala o marami pong utos ang ating sekretaryo tungkol po dito to ensure that all the shipping lines, particularly all passenger vessels po na nagta-travel po within the whole archipelago na mayroon pong constant we are drafting right now the risk-based monitoring system wherein yung mga napakadelikado o yung mga marami pong mga violations, yun po yung mga una nating tinitignan to ensure that all the safety protocols are there. Kaya po para maiwasan ng mga future incidents such as this.
Okay. At kung mapalawig pa ho yung extension sa buong fleet ng shipping lines na nagmamay-ari po sa MV Tricia Kirsten 3, ano naman yung mga alternatives, no, na po pwede pong gawin ng mga maapektuhang pasahero? May mga nakalinya na ho ba tayong ibang sasalo sa kanila? Yeah. Right now, with the suspension po ng mga services ng mga Allison Shipping Lines, there are 7 routes that are really affected by it. And we have invited different shipping lines to cover these routes para po hindi po maapektuhan ang ating mga pasahero as well as those cargo vessels po na nagta-travel po, rolling cargos po na nagta-travel po sa mga iba't ibang parte po ng Mindanao. Okay, siguro magandang linawin na rin ho natin tungkol dun sa mga plano, no? Kasi po, sabi nga may mga nakakalusot maya't maya dun sa security measures na ipinatutupad. Kahit nasabihin na natin ang dami na nga, supposedly na nakalagay po, no? Sa bawat shipping company. Pero nangyayari pa rin ho ito. Baka meron ho kayong naidagdag ngayon na mga security measures para hindi na ho mangyari pa muli ang insidenteng ito. Una po, sa ginawa po natin ngayon is that lahat po ng may accountable pagdating po sa mga inspections, pagdating po ng mga approvals ng mga safety certificates ng mga shipping lines ay kaagad-agad pong mananagot. In fact, we have formally charged 3 officers from the Marina pagdating po dito sa insidenteng ito and 5 additional personnel po sa Marina Region 9 ang na preventive suspension po. On the part naman po ng Philippine Coast Guard, 6 po sa kanilang personnel ang ating pong sinuspend. So makikita po natin dito na kung meron kayong pagkakasala at hindi niyo po hindi nila ginawa yung pagpapatupad sa mga rules and regulations ng ating Maritime Authority ay mananagot po kayo. That's one of the most important thing po na inutos po sa atin ng ating sekretaryo. Sana nga po at wala nang magbuwis buhay ng dahil po sa ilang mga kapabayaang ito. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin, sir. Always po, nandito po kami para sagutin po kung ano po mga katanungan po na gusto nyong itanong po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po sa inyo. Yan po naman si DOTR Assistant Secretary for Maritime, ASEC Bong Plan. Susubukan po namin hinga ng panig ang Allison Shipping Lines kaugnay sa mga pahayag na yan ni ASEC Plan. Lumitaw ang malaking sinkhole na yan sa Minahang District sa Shanghai, China. Malapit yan sa isang construction site doon. Nangyari yan isang araw matapos i-report ng mga construction worker na nagka-water leak habang sila ay nag-ukay para sa ginagawang railway. Wala namang nasaktan sa insidente. Kinordonan muna ng mga otoridad ang construction site. Nagulat daw ang kampo ni dating Senador Bong Revilla na siya na lang ang naiwang respondent sa reklamang plunder kaugnay sa questionabling flood control project sa Bulacan. Ayon sa tagapagsalita ng legal team ni Revilla na si Francesca Senga, nagsumite ng manifestation sa Department of Justice ang ibang inireklamo na hindi na sila sasagot dahil sila ay state witnesses na. Sila ay sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia. Sabi ni Department of Justice spokesperson Polo Martinez, may sinusunod na proseso para maalis ang isang respondent sa reklamo. Sagot naman ni Prosecutor General Richard Fadulion, kung nagtataka ang abogado ni Revilla, dapat tinalakay ito sa counter-affidavit ng dating senador at hindi sa media. May mensahe rin si Revilla sa kanyang mga taga-suporta at sa mga nag-aakusa sa kanya. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. Supporters po! Yung pagdarasal para sa akin. Ito ang GMA Regional TV News. Permanenteng pagbawi ng lisensya ang inirekomenda ng Land Transportation Office laban sa driver na nakabangga sa isang negosyante dito sa Cebu City. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, patuloy ang investigasyon at pakikipag-ugnayan nila sa pulisya
kaugnay sa nangyari niting linggo na ikinamatay ng negosyante na si Kingston Cheng. Tumakas ang driver pero nahuli kalaunan nang tumagilid ang kanyang sasakyan. Hinihintay na rin ang desisyon ng Cebu City Prosecutor sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa driver. Ngayong umaga ay nakapiyansa na ang driver sa halagang 72,000 pesos. Hindi lamang basta infrastructure project, kundi pagbalik daw sa dignidad ng mga commuter ang binubuong Metro Manila Subway Project. Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa groundbreaking ng Kalayaan at BGC stations ng proyekto ngayong umaga. Ayon sa Pangulo, mas mabilis ang usad ng konstruksyon kumpara sa orihinal nitong timetable. Bahagi ang dalawang istasyon sa 17 stations ng proyektong may kabuang haba na 33 kilometro mula Valenzuela hanggang Parañaque. Konektado rin po ito sa NAIA Terminal 3. Bago ang groundbreaking ceremony, nag-inspeksyon din ang Pangulo sa Shaw Boulevard Station ng subway project sa bahagi ng Pasig. Target masimula ng operasyon ng Metro Manila Subway sa 2030. Nagkasundo ang mga lokal na pamahalaan ng Malabon at Caloocan na hihigpitan ang pagbabantay sa lungsod para maiwasan ang pagtatapon ng basura sa kalsada. Kasunod yan ang pagdami ng mga basura sa Sangandaan Road sa Malabon nitong mga nakaraang araw. Sa dami nito, umabot na ang mga basura sa bahagi ng Caloocan. Paliwanag ng Malabon City Environmental and Natural Resources Office, nagkaproblema sa truck na nagkokolekta ng basura kaya hindi na ito nakabalik doon. Nalinis din naman kalaunan ang kalsada. Paalala ng mga otoridad, may multang ipapataw para sa mga mahuhuling magtatapon ng basura mula 300 pesos hanggang 1,000 pesos. Marami ang napareact sa pahayag ni Robin Padilla ng talakayan sa pinamumunuan niyang Committee on Public Information ang panukalang i-ban sa social media ang mga kabataan. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Nasabi niya ito matapos maungkat ang tungkol sa mga kaso ng self-harm sa mga kabataan dahil sa cyberbullying. Ilang kabataang aking nakausap may gustong itama sa mga pahayag ni Padilla. Ang pagiging vulnerable, for example, sa amin po, hindi naman po siya sign of weakness for me. Kakaiba po tayo ng generation, so ibig sabihin, so parang magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before nung panahon nila hindi siya nadadiagnose kasi ayun nga mental health nga naman hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. I believe it's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, it's not easy naman to open up and it takes a lot of courage and strength to speak up about it. Pinalagan din ng ilang grupo ang pahayag ni Padilla lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ng depresyon na nararanasan nila dahil sa hinaharap nilang krisis araw-araw. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Padilla. Pero sa isang post sa social media, sinabi niyang hindi lang bunga ng kanilang mungkahi o opinyon ang sinabing weak ang kabataan ngayon kundi base sa datos. Kaya kung nais daw makatulong sa issue na ito ng mga kabataan, dapat tugunan ang nakasaad sa datos at harapin ang nangyayari sa kabataan. Base sa datos ng Public Health Research Institute na Institute for Health Metrics and Evaluation, nasa mahigit 11 milyon ang prevalent cases ng mental disorder sa Pilipinas as of 2023. Sa bilang na ito, mahigit 3 milyon naman ang prevalent cases ng depressive disorders. Sabi ng sociologist na si Ash Presto, maaaring makaranas ng depression ng kahit sino, anumang edad o estado sa buhay. At hindi yan dahil sa mahina sila. Minsan walang kontrol ang isang tao sa depression lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan ay may ambag din ang lipunan. Painting
seeing depression as weakness is also dangerous, especially because there are also some social aspects to depression. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Nakababahala raw ang komento ni Padilla kasi tila binabaliwala at minamaliit nito ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as weak, and we are reinforcing the stigma of a particular mental condition as de facto indicator of weakness. Ayon pa kay Presto, dapat magkaroon ng infrastructure at intervention para sa mga dumaranas ng mental health issues. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bida si Jack Roberto sa Valentine's Day episode ng Magpakailanman Bukas. Napasabak si Jack sa heavy acting ng kwentong sa kabila ng lahat. Gumanap siya rito bilang teacher na makararanas ng sunod-sunod na sakit. Pero sa huli, mananaig ang pagmamahalan nila ng asawa played by Lizelle Lopez. Layon daw ng episode na maka-inspire and to spread awareness about mental health. Kung full of love ang karakter ni Jack sa Magpakailanman, ano naman kaya ang status ng puso niya in real life? Wala eh. Medyo busy nga sa trabaho, and speaking of, di ba, magkakaroon na rin ng teleserye, mag-start namin taping. So kailangan na natin ulit magpa-kondisyon and mag-ready para doon. Trabaho muna. Me, myself, and I. Yan! Action speaks louder than words, pero hindi naman masamang iparinig ang appreciation, di ba, sa loved ones. Okay lang kahit short o long message, ang mahalaga ay galing sa puso. Ito po ang ilang entries ng netizens for Valentine's Day. Si Nanay Florian may pa-I 143 o I love you sa kanyang mister at kanila ring nag-iisang anak. Gayon din si Brie in Kapampangan version na Kaluguran Daka. Ayan. Si Susan Landuay ay pa-wedding vow ang eksena sa Valentine's message. Wala raw bibitaw sa hirap man o ginhawa. Yan, sana all, di ba? Si Monde naman, single yata, kaya advance na lang ang greeting. Bilisan daw sana ng the one niya kasi magkukwenta na siya. Bilis, self-love naman ang paandar ni John Dale. Magluluto raw siya ng sinigang bukas para makaranas man lang ng kilig. Uy, wag masyadong maasim. Yan, Happy Advance Valentine's Day po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carantel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Love you, mahal.